Isang kagalakan ang muli kayong makasama, mga ginigil mga taga-subaybay. Welcome po muli dito po sa programang Katotohanan. At ang ating kasama pa rin sa oras na ito ay walang iba kundi si Pastor Melvin Hamura. Pastor, bati tayo. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan, Brother Johnson. Ako po ay nagagalak sapagkat muli pong sumapit na naman ang araw ng Martes upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At ngayon po, Brother Johnson, itutuloy ko na yung aking pagbati sa ating pong mga kapatid na nakasubaybay at nanonood po sa atin. So binabati ko po ang lahat ng atin pong mga tagapakinig ngayon, mga nanonood sa atin sa TV, sa YouTube at maging sa Facebook. Isang mapagpalang araw po sa inyo. At ganoon din po, binabati ko yung akin pong mag-ina na nakatutok po sa atin. At nandyan po sila ngayon sa Antipolo. Kaya kasama ng amin pong pamilya dyan sa lugar po ng Antipolo. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw kay Mama Lori, kila J-Bang, sila BJ, sila Petata, sila Rosh, at ang iba pa po nating mga kapatid na nandyan. At syempre, binabati rin po natin yung atin pong distrito na pinaglilingkuran dito po sa General Trias 1. Binabati ko po ang lahat ng mga iglesia, ang 7 iglesia dito po sa General Trias 1 District, Brother Johnson. Ayan, thank you sa inyo po, yung mga taga-Antipolo. Yan ay ating mga matagal nang kakilala, yung family na yung misis mo, Pastor. Yan ang nung malaman ko, mag-boyfriend pa lang kayo nun eh. Oh, talaga naman. Ako yung natuwa din. Ayan, yung Castle family. At binabati po natin yung mga kapatiran po natin dito sa Singapore. Marami po tayong mga viewers po dan na mga Pilipino. At sa Japan, lalo na. Meron pong samahan po dyan na talagang avid follower ng programa natin. Kandi yung PNN, inaabangan po nila palagi yan. Gusto ko pong batiin ang ating mga kapatid kung may kuryente na dyan sa Masbate, yung nasa pool ng Baguio, no? Diyan sa aming lugar, sa San Jacinto, at yun din po sa Masbate proper, ay nawa ay ito paano meron na kayong natuluyan kasi talagang ang marami sa kanila, sa ating mga kapatid, ay sira yung bahay. Binabati ko yung Lungkayana family dyan sa Amugis sa Taytay, Sitio Amugis, Calabag, Taytay, Palawan, at taga Calawag din. At yun din mga taga San Vicente, dyan sa New Agutaya, Alimanguhan. Marami tayong mga nanonood po dyan, mga kapatid. Dito sa Dumaran, binabati po natin at di sila makapaniwala na ako'y nanggaling dyan sa isang sulok ng sitio, Pastor, na nagkakaingin nung araw. Sabi, talagang galing mo dito sa Brother Johnson, hindi sila makapaniwala. At sige tayo, nagtatanim ng mais at nangingisda nung araw dyan sa Amugis. Okay, so sa mga bago po nating taga-subaybay, ay narito po yung mga numero, pwede nyo pong tawagan yan. Priority po natin yung mga live na tawag. Ano po? At siyempre, yung pong ating Hope Channel website, www.hopetv.ph/watch. Yan. At pwede nyo pong i-download yung Hope Channel app sa inyong mga Android. Pwede po ninyong para mas madali po ninyong masundan ang ating mga programa. Marami po tayong mga programa, hindi lang katulad po nito. May health lecture, meron sa mga pambata, holistic po yung ating program. Kaya mas maganda, sundan niyo po yan. At yun din, yung mga kapatiran po natin nagtatanong kung anong cable meron tayo. Sa GSAT po tayo, no, mga kapatid. Ito po ang mga cable TV na pwede niyo pong mapanooran. Sa GSAT ay 33. SkyDirect ay channel 15. Sa local channel sa Metro Manila ay channel 45. Dito po sa Baguio ay channel 44. Hanggang Pangasinan, Nueva Ecija at Tarlac. Yan po. Kasi mas maganda po doon. Walang istorbo pag sa TV po kayo manood. Pag sa cellphone po kasi daming magugulong nagko-comment doon. Hindi kayo makapag-concentrate. Pero kung sanay naman kayo, pwede nyo naman i-follow yung ating
programa na katotohanan at saka yung Hope Channel. So, ayan, Pastor, meron kang gustong ihabol? Ayan, batiin ko rin po si Pastor Jonel Mercado. Nag-comment siya sa atin pong live sa Facebook. So, binabati po natin ang isa sa atin pong masipag na pastor dito sa Cavite Mission, si Pastor Jonel Mercado. At syempre, lahat ng mga pastors po natin ay binabati rin po natin ng isang mapagpalang hapon po sa inyo. Ayan, si Pastor Bjorn Kapindo, binabati ho natin. At yung kanyang paboritong batiin, si Tita Nunata Thompson. Ayan. Ito ay matagal na po nating follower. So, ingat po kayo dyan, Tita Nunata. At alam ko, napakahirap na inyong kalagayan. At kayo nagsusulo. Hindi ko alam kung meron na po kayong kasama. Ingat po kayo palagi. Mag-chat lang, mag-message lang po kayo. At lagi po kami nandito para kayo ay aming ipag-pray. So, tayo na po ay magpasimula. At meron po dito mga pangalan nakita ko. Si Raymond Carl Ligos. Pastor yata ito. Pastor ito, Ligo, ano? Pastor Ligo sa... Si Pastor Lego. Pastor Ligo, no? Mary Jane Patalya. At si Brother Noel Albiba from Cagayan Valley. Brother John Olhina, binabati rin po natin. Ayan, thank you po sa inyo. Brother Patrick, binabati po natin yung lagi nating taga-subaybay sa YouTube. So, tayo po ay magpasimula na at meron po tayong nailagay na titulo sa ating episode ngayon at siyempre yun ang ating uunahin. At pinaiksi po natin yung title pero ito po talaga ang kanyang tanong. Pakita po natin. Mula po ito sa isang nagngangalang Loreline Diaz. Sabi po niya rito, kung ang pagsamba sa Diyos ay malawak at personal, bakit pa po itinuturo na ang Sabado ang tanging araw ng pagsamba at hindi lang basta pananampalataya kay Jesus? Ito po ay magandang tanong para mawala yung kalituhan, Pastor. Kasi marami ang nag-aakala na ang ating kaligtasan ay nakasentro sa ating pangingili ng araw ng Sabat. Tapos ito po magandang kung ang pagsambay personal. Bakit itinuturo ng Seventh Adventist ang Sabado? Sabado ang tanging araw ng pagsamba. Ayan. Naalala ko, Pastor, bago mo sagutin, meron po isang member ng ADD, si Matuang Mandalakbay. Sabi ko, manood siya. Nahamon po ako ng debate. Patunayan mo, amikan, sabi niya, na bawal sumamba ng linggo. Sabi ko, hala, hindi naman namin paniniwala yan. Bakit ko patutunayan? Sumasamba din kami ng linggo. Tama. So, at siya ay hindi niya maintindihan. Mga kapatid, ito, magkakataon na ito para matulungan din natin si Matuang Mandalakbay. Kasi pinatay-tindigan niya sa akin, di natin paniniwala. Anyways, sabang naghahamon sa akin ng debate, ay ako po ay medyo labas muna dyan. Dahil ang ating gawain dito sa TV, Pastor, ay hindi po natin inaano yung debate. Meron tayong mga kasamahan. So, yun po ang inyo pong hamunin tungkol sa bagay na ito. So, bigyan natin ng impormasyon sa kapatid na Loreline Diaz. Paano po natin ibabalance si Pastor na kahit na idinidiin natin yung kahalagahan ng pagsamba ng araw ng Sabado, nagtuturo ba tayo na doon lang dapat sumamba? Ayan, maganda po yung katanungan na ito kasi pagkakataon rin ito, Brother Johnson, para maalis natin yung mga ibang kaisipan or mis-assumption sa atin, misrepresentation sa ating paniniwala. Ayan, kasi sabagkat marami po ang nagsasabi na ang Adventist ay nagtuturo na ang araw lamang ng pagsamba ay araw ng Sabat. Ano po? Pero gusto po nating linawin na una po sa lahat, totoo po na ang pagsamba sa Diyos ay malawak. Ano po, hindi po natin nililimitahan yan sa isang araw. Ang reason kung bakit po tayo nagsisabat, bakit natin ito pinapangilin? Sapagkat ito po yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Pangalawa, ito yung araw na kung saan ay pinangilin ng Diyos, pinagpala ng Diyos at binasbasan niya ang ikapitong araw. At ito po ang gusto nating linawin. Una,
hindi po nagtuturo ang Adventist na ang pagsamba ay araw lamang po ng Sabat, Yeah. kundi araw-araw po tayong sasamba. Tingnan niyo po yung talata sa Aklat ng Awit, 145 verse 2. Yun. Tingnan niyo po yung talatang ito. Binabanggit dito na araw-araw dapat talaga tayong sasamba sa ating Panginoon. Ayan, ipapakita po natin sa atin pong screen. Awit 145, verse 2. Ayan. Sige. Sige po. So, babasahin ko po sa English habang wala pa po sa ating screen. O, ayan na. Sabi rito sa ating Tagalog na version, araw-araw ay pupurihin kita. Yeah. At aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. So dito pa lamang po sa talata, makikita na natin yung sample noong mga awit na araw-araw, dapat pala natin, Brother Johnson, sinasamba ang ating Panginoon. Dapat araw-araw natin siyang pinupuri. Nagkataon lamang po, yung ikapitong araw po kasi ay espesyal na araw yan sapagkat yan ay araw ng ating Panginoon. So tingnan po natin yung Exodus chapter 20, verse 8. Pansinin niyo po yung pagkakasabi dito. Exodus 20, verse 8, basahin po natin ito hanggang verse 11. Ayan. Exodus 20, verse 8. Sabi diyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alam niyo po sa English, ang nakalagay diyan ay, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatan itong banal. Ayan. Ituloy po natin sa verse 9. Ano po ang pagkakasabi? 6 days you shall labor and do all your work. Verse 10, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Ano daw? Kanino daw yung seventh day? Ito po ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yeah. Ano po? At alam niyo po, kung i-observe natin, pag binasa pa natin yan ng patuloy hanggang sa verse 11, doon natin makikita na ang Sabat, ang Diyos ay nagpahinga ng ikapitong araw. Ang Diyos ay binanal niya ang araw ng Sabat at iningatan niya itong banal. Yun yung tatlong formula, Brother Johnson, na talaga makikita natin na nag-i-exist sa Sabat. At hindi lang po yan kasi sa Old Testament pa lang, kapag Sabat ay meron pong holy convocation. So kumbaga, ito yung tinatawag natin, Brother Johnson, na corporate worship. Bukod sa personal worship, magsasamba tayo sa ating, na tayo lang kasama ng ating Panginoon, personal devotion, personal worship, meron din pong corporate worship na binabanggit sa Bible. Halimbawa na lamang, yung Leviticus chapter 23, verse 3, ay binabanggit doon na kapag Sabat ay banal na pagpupulong sa Diyos. So, babasahin natin. Leviticus 23, verse 3. 6 na araw na gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. So, ang araw ng Sabat, merong banal na pagpupulong. At alam niyo po, ito ay practice hanggang sa New Testament. Kaya mapapansin po natin si Jesus Christ, tuwing Sabat, pumupunta siya ng sinagoga para sumamba, mag-worship sa ating Panginoon. Isang sample po dyan, yung Luke chapter 4, verse 16, ganito naman po natin mababasa. Luke chapter 4, verse 16. Pansinin niyo po ang ating Panginoon. Nasabi diyan, siya'y napa sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So si Jesus, araw ng Sabat ay nangingilin din po siya. At hindi lamang po si Jesus, maging ang kanyang mga alagad. Pag tinignan po natin ang aklat ng mga gawa, chapter 17, verse 2, si Paul, nangilin siya ng Sabat. At noong si Paul at si Silas, sila po ay nasa lugar ng Pilipay, nasa Pilipay po sila, walang sinagog doon. Ang ginawa nila, pumunta sila sa riverbank, sa may ilog. At doon sila nanalangin, doon sila nag-worship kasama ng ibang mga Hudyo, ibang mga kababaihan, doon sila nanalangin, nag-worship. So papansinin natin, kung wala mang church, walang synagogue, pwede silang mag-gather as a whole para mag-worship sa Panginoon. So para mas maganda, basahin na rin na siguro natin ang Luke 16 verse 13. Ayan. Ito yung context ito. Si Paul at si Silas, pumunta sila ng Pilipay at doon nila nakilala yung ibang mga mananampalatayang babae. Yan. Luke 16, verse 13. Ganito po natin siya mababasa. Walang aliping makapaglilingkod. Luke
Acts pala, Acts, sorry. Kaya pala ako nagtataka. Acts 16:13, yan. Acts 16, gawa. Kasi si Lucas din po yung sumulat ng gawa at itong aklat ng Lucas. Ayan. So, gawa 16 verse 13. Yan. Sabi dyan, at ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan at kami nangaupo at nakipagsaritaan sa mga babaeng nangagkatipon. Ano po? So dito may kita natin, sa lugar na walang sinagog ay doon sila sa may riverbank, kasabi na may ilog, at nanalangin sila kasama ng ibang mga kababaihan. Kaya ito pong tanong, ang pagsamba sa Diyos ay malawak, personal, bakit itinuturo ang Sabado? Ay, ang totoo niyan, gaya ng binanggit natin, araw-araw tayong sasamba, pero ang Sabat ay banal na araw sa Panginoon, merong banal na pagpupulong ng araw ng Sabat, pinatunayan niya ng Old Testament, ng New Testament si Jesus at maging ng mga alagad, Brother Johnson. Okay. Gusto ko pong sundan yung nabanggit nung nagtanong sa atin, ang pagsamba ay malawak. Totoo po yon. At nabanggit na at nabasa ni Pastor yung awit 145 verse 2. Gusto ko mong magdagdag ng mga talata para maintindihan po natin, mga kapatid, na napakahalaga ng pagsamba at hindi lamang siya limitado sa isang araw. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 6, talatang 10. Daniel 6 at talata ay 10. Ano po ang sabi dito? Chapter 6, verse 10. Tingnan natin, mas maganda kung makita mo natin sa screen. Ayan, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod sa makaitlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So nakita niyo po rito, si Pablo, ito isang mahalaga, si Daniel, isang mahalagang bahagi ng pagsamba. Siya po ay nananalangin 3 bisis, ang sabi po dyan, sa isang araw. At dito naman balikan natin yung aklat ng Psalms 55 verse 17. Awit 55 verse 17. Ang sabi naman dito sa talatang ito ay ganito. Okay, so tingnan natin. Ayan, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Yan, napaliwanag ni Pastor kanina yung pangmaramihang worship, mayroon din pong personal. Ito po. So hindi ho tayo maghihintay ng Sabado para sumamba uli. Wala po. Kaya minsan di rin natin masisising ibang mga pananampalataya dahil minsan may mga kapatid na ganun eh. Lalo na yung pagkakaiba ng mga terminolohiya sa Bisaya at sa Tagalog na parang pag ang Bisaya nagsalita, parang Sabado lang talaga ang tamang pagsamba. Kasi yung salitang igpapahulay, Sabado lang. So, ang nagiging mentalidad at dating sa mga iba ay doon lang dapat sasamba. Kaya nililinaw natin dito sa mga talatang ito. Wala pong pagtuturo ang Adventist na Sabado lang sasamba, mga kapatid. Walang ganon. Ngayon, tungkol sa mas malawak na kahulugan po nito. Actually, doon sa Bagong Tipan, ganon din, may araw-araw doon. Diyan sa gawa 2:46 at 47, araw-araw itong binabanggit dito. Pero wag na natin pong basahin yan. Dito sa Roma 12:1. Kasi yung pong pagsamba ay hindi lang po yung nagpipray, nagtitipon-tipon. Pakinggan po ninyo. Roma 12, talatang 12 po, chapter 12, verse 1. Ay ganito po yung sinasabi. Ayan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba.
So dito po sa talatang ito mga kapatid, makikita ho natin na ang pagsamba ay lifestyle, Pastor. Hindi po lang yung nananalangin ka, kumakanta, o merong pagtitipon-tipon. Ang sabi po ng talata, mga kapatid, yung ating katawan, ihandog natin sa Diyos na isang haing buhay. Kalugod-lugod sa Diyos. Ito po yung katampatan o makatuwirang pagsamba. So ang pagsamba ay lifestyle. Kaya nga papaano pong titindigan sa atin na bawal sumamba ng araw ng linggo. Hindi po totoo yan kasi kahit may pagtuturo tayo, Pastor, ng Sunday Law. Hindi man, ayaw man lang paniwalaan yung Sunday Law. Pero ito po ay naniwala tayong mangyayari. During Sunday Law, mga kapatid, ay hindi ho kasalanan sumamba ka ng araw ng linggo. Totoo Kasi ang ibig sabihin, lalo ngang matindi ang pagsamba ron halos oras-oras sasamba ka kasi matindi na yung persecution yon. Kaya yung pong nagsasabi na Sabado yung pagsamba ay mali po. Pero dito, binibigyan natin ng pagkakaiba. Nabanggit na ni Pastor. Ano po yung kaibahan ng araw ng Sabado? Sa Biblia po kasi, mga kapatid, ay balikan natin yung Exodus chapter 20. Meron lang akong bibigyan ng pansin doon. Chapter 20, verse 8 hanggang 9. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Sabi po dyan, 20, talatang 8 at 9 muna tayo. Exodus. At ang sabi po dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So ito po yung Sabat na ito yung ika-7 araw doon sa Genesis na binasbasan ng Diyos. Sa talatang 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So sa isang linggo, Pastor, ay araw ng pagtatrabaho. Sa 6 na araw. Ayan. 7 araw lang sa isang linggo. 6 dyan na araw pagtatrabaho mo. Pero, hindi naman ang hulugan, puro trabaho, walang pagsamba. Ayan. Kasi pwedeng sumamba sa bahay, manalangin. Yan. So, ibig sabihin, pinapakita natin dito yung kaibahan ng araw ng ika-7 o Sabat. Puntahan natin itong Leviticus chapter 23, verse 3. Ay ganito naman yung ating mababasa, mga kapatid. Kamukha din nun. 23 verse 3, 6 na araw na gagawa, datapat sa ika-7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. O dito na, ano mang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Doon sa Exodus kasi, wala yung pagpupulong. So dito, nilinaw po sa atin na dahil nga sa 6 na araw magtatrabaho, so yung araw ng Sabat ay magkakaroon ng pagpupulong. Tandaan po ninyo, sa binasa po natin mga talata, hindi lang po yung pagpupulong ang worship, Ayan. kundi pati lifestyle. Ibig sabihin, ang kaibahan nito, ilalaan natin yan. Kaya yung alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin, sa English po nun, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang salitang to keep it ay ibig sabihin, banal ito. Iingatan lang natin. Bakit natin iingatan ang kabanalan nito? Ilalaan natin siya sa Diyos. Magkakaroon ng isang pagpupulong. Ayan, iba po ito kasi ang pagpupulong na ito, mga kapatid, ay hindi lang ho isang oras. Ang kahalagahan ng Sabat ay sunset to sunset, Pastor. So, iba po ito. Hindi ka magtatrabaho sa buong maghapon. Yeah. Buong araw, 24 hours, hindi po gagamitin yan sa pangsarili pong pakinabang. Tulad ng mababasa natin sa Isaiah 58, ang talata ay 13. Basahin natin para maintindihan po ng mga taga-subaybayan na nagtanong yung kaibahan po nito. Ang sabi po rito, kung iyong iurang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong mga sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. So nakita po ninyo dito, yung mga pangsarili,
Bagaman na malaking bagay na maghanap buhay ka, pero pansarili po mo ninyo yun. So, 6 na araw, magtatrabaho, pero hindi bawal sumamba doon, no? Mga kapatid, pwede pag-uwi mo sa trabaho, pwede kang magkaroon ng worship sa inyong bahay, manalangin, iba pa. Pero yung araw na Sabat, Pastor, ibubukod po yun. Yun ang ibig sabihin na, remember the Sabbath day to keep it holy. Banal yun. Buong araw, 24 hours ay banal yon. Itatangi po yon natin sa Panginoon. Kaya nga, ito ay ginawang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kung hindi ito natatangi, Pastor, bakit ito yung ginawang tanda ng Diyos sa kanyang bayan? Sa Ezekiel 20, talatang 12, ay ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. Chapter 20, verse 12 ng aklat ng Ezekiel. Sabi, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Sa panahon niyo, Pastor, maraming bansa. Yan. Iba-ibang bansa. Pero dahil doon sa kautusan, ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan at ang isa roon ay ilalaan ng kanyang bayan sa kanya, naging sign ito ng pagiging tunay na piniling bayan ng Diyos ang Israel dahil sa pangingili ng Sabat. At tayo po'y naniniwala, mga kapatid, na tayo po ay Israel sa Espiritu. Mamaya, ibibigay ko kay Pastor, pero babalikan po natin yan para maiugnay natin. Kasi alam ko nang sasabihin dito, Pastor, hindi naman para sa atin yan, para sa Israel yan. Kaya unahan na natin bago pa sila mag-comment kung wala pang nagko-comment. Sige, Pastor, balik ko muna sa'yo. Ayan. So, maganda nga yun, Brother Johnson, yung binasa mo na ginawa ni Daniel. Di ba, may kita natin, siya po ay nagtatrabaho noon sa government Tama. ng Babylon. Oo, mahalaga yung kanyang Diba? Pero doon. bumabalik siya sa kanyang tahanan para manalangin sa Panginoon. Personal worship. Kaya nga nasundan siya ng ng mga kumakalaban sa kanya eh. So, ayun po yung gusto nating ipakita, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pagsamba ay hindi po yan isang araw lamang, hindi po yan na papaloob sa araw lamang ng Sabat, kundi araw-araw. At sa Seventh-day Adventist, ang amin pong itinuturo ay dapat araw-araw po tayong may worship sa Panginoon. Alam mo, Brother Johnson, mabanggit ko lang ito. Marami kasi minsan ang nagko-comment na ano bang klaseng iglesia yan? Kung magsimba buong araw. Nagrereklamo kasi buong araw daw na Sabado, nasa simbahan. Pero alam niyo po, mga kapatid, isang araw lang ang hinihingi ng Diyos sa atin para atin siyang purihin, sambahin ng kumbaga walang any distraction na magdi-distract sa'yo sa pagsamba sa Kanya, hindi pa ba natin yun ibibigay? Binigyan nga tayo ng 6 na araw. Kaya nga sa Adventist po, nangingilin tayo ng araw ng Sabat at the same time, meron din po tayong family worship or personal devotion na binabanggit. Kaya nga meron po kaming daily devotional, Brother Johnson. Meron tayong daily devotional para nang sa ganon, araw-araw po nating nire-refresh ang ating mga sarili sa salita ng Diyos at sa mga promises niya. Sabi nga, basahin ko lang din, maging ang sa sulat ni Mrs. Ellen G. White, ang sabi niya sa Child Guidance, page 520, family worship should not be governed by circumstances. You are not to pray occasionally, and when you have a large day's work to do, neglect prayer. In thus doing, you lead your children to look upon prayer as of no special consequence. Prayer means much to the children of God, and their neglect of prayer is the first step in apostasy. Kaya nga sa amin, mga kaibigan, para doon sa nagtanong, hindi po namin sinasabing isang araw lamang ang pagsamba, kundi ang pagsamba po ay dapat ito ay araw-araw. Ngayon, para doon sa, siguro may mga magtatanong, Brother Johnson, sasabihin nila, ang Sabat naman para sa mga Hudyo yan. Di ba? Madalas nilang sinasabi, may Hudyo ba nung iniutos yan, nung ibinigay yan? Alam niyo po, nung ibinigay ang utos ng Sabat, doon, yung ginawa ng Diyos, ang Sabat, nagpahinga siya, wala pa namang ibang tao noon, liban kay Adan at kay Eva. Unless na lang sasabihin ninyo, si Eva at Adan, Hudyo pala. So kung titignan natin, si Adam and Eve, hindi po sila mga Hudyo. Nung blines ng Diyos at sinangtified niya yung araw ng Sabat, bago pumasok ang pagkakasala, makikita na natin na ito ay ino-observe na ng first couple. So sa madaling salita,
kung yung unang mga taong ginawa ng Diyos nagsasabat, ay ibig sabihin, mali na kaagad yung argument na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Yun. Isa pang bagay, ang sabi ng Exodus 20 verse 10, yung binasa natin kanina, ang 7th-day Sabbath is Sabbath of the Lord. Ito po ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Kaya mali na sabihin natin na ang Sabbath ay Sabbath para sa mga Hudyo. Kasi basahin niyo yung Exodus 20 verse 10. Sige, pakita po natin ulit. Exodus 20 verse 10. Nakalagay ba dyan na ang Sabat ay para sa mga Hudyo? Ngunit, sabi dyan, no, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi sinabi dyan na ang Sabat ay sa mga Hudyo lamang. Tama. Walang ganon. Walang ganon. Kasi ito nga yung hindi ganong pinag-iisipan, Pastor, ng mga nagsasabi ng ganon. So, ang Sabat ay para sa mga Hudyo ay mahigit 2,000 taon na ginawa ang Sabat bago pa nagkaroon ng mga Hudyo. Eh kung banal na ito noon, tapos ang mga unang mga lingkod ng Diyos, bago ang mga Hudyo, sila Abraham, sila Enoch, so, yan, sila Noe. Eh di, kung hindi sila nangilin, pinayagan ng Diyos na lapastanganin yung kabanalan ng Sabat. Lalabas na, ang layo pa pala, ba't sana hindi nung binasbasan ng Diyos? Saka niya sana binasbasan nung may mga Hudyo na. May mga Hudyo na. Ayan. Para hindi masalaula yung kabanalan. Kasi pag hindi mo pinangilin yung araw ng Sabat, malalapastangan mo yun eh. Eh, lingkod din naman sila ng Diyos. Ito yung hindi po naipaisip sa kanila ng kanilang mga mga tagapagturo. Yan. Pastor. Ano po, mga kapatid. So, titingnan niyo po, at meron po ditong comment, si Nats Benedicto. Dalawa po itong pagsusunurin po natin lang comment, direct, Yung una dyan dito yung hindi raw araw ng pagsamba itong Sabat. Tapos mamaya ay sugunod natin yung lumang tugtugin. Ang sabi niya rito, wala naman sinasabi sa Biblia na ang Sabado ay araw ng pagsamba. Kayo lang mga Sabadista na Sabado araw ng pagsamba. Pinaliwanag ko na actually bago niya pa naisip yung comment niya na ipaliwanag na natin. So ibig mo sabihin, yung bayan ng Diyos noon, walang araw ng pagsamba? Eh kasi 6 na araw magtatrabaho. Eh dahil sa 7 araw, ang gagawin nila? Nagpapahinga. So wala nang araw ng pagsamba. Kung hindi yon. So actually, nabasa na natin kanina, mga kapatid. Binasa na po natin yan at uulitin po nating basahin ito, mga kapatid, na ito po ay araw talaga ng pagsamba. Doon sa Levitico 23:3, pagpupulong yun eh. Ano yun? Nagpulong sila at nagkwentuhan. O basahin natin, mga kapatid, 23:3. Ito po yung na hindi na ituro sa inyo, Brother Nats, kaya wala kang absent sa program namin. Alam ko, nakikinabang ka. Hindi mo lang matanggap na yung iyong tagapagturo ay may mga hindi na ituro sa inyong tama. Pakinggan mo, sabi rito, 6 na araw nagagawa, datapat sa 7 araw, ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. O ano bang interpretation nyo dyan? Ano mang gaway huwag ninyong gagawin? Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Yung gawa ho dito, yung pansarili, yung magtatrabaho, magpupulong sila, ilalaan nila sa Diyos yan. Kung hindi po araw ng pagsambayan, ay ibig sabihin yan, nagkwentuhan lang sila ng pastor, nagsaya, ano lang, banding, ganun ba yun? Oo nga. Eh, banal yun eh. Tsaka, ito Kuya Johnson, basahin natin tong verse na to sa Good News Translation. GNT. Tingnan po natin. Para makita talaga yung word na worship. Kung meron tayo, kung may papakita. Yan. Sabi dyan, you have 6 days in which to do your work. But remember that the 7th day of the Sabbath is a day of rest. On that day, do not work, but gather for worship. O, kita mo na. Malinaw. Ayun nga, hindi natin masisisi si Brother Nats Benedicto dahil nga yung doktrina sa kanila, wala na itong halaga. Kaya tuloy, hanggang ngayon, hindi niya alam na meron palang ganitong talata. Kaya salamat at na-open po ito, Brother Nats. Ang sabi niya pa rito sa kanyang sunod na comment, lumang tugtugin na yan. Ayan
Lumang tugtugin na yung sabat nyo na panglaman, amikan, lipas na yan. Tapos na ang panahon ng mga Israel. Oh, wala namang Israel ngayon. Panahon na ng mga Kristiyano ngayon. Actually, ito pong ganitong katawiran, wala ko sa Biblia yan. Yan, tama yun. Yung lipas na, alam nyo, tulungan natin si Brother Nas Benedicto. Baka may pag-asa pa po ito. Ito po'y kaanib ng dating daan na dahil wala na nga pong napapanood na live si Brad Eli, ay wala siyang absent sa ating mga Amen. programa. So, kung mayroong award ang mga walang absent, makakatanggap ito ng award. Tingnan natin kung magkaroon tayo Bigyan ng libro yan. pabuya. Libro natin ng books. Brother Nats, bibigyan ka namin. Wala kang absent eh. Nag-aabang lagi yan. So, salamat sa iyong panunood. Ngayon, lumang tugtugin na yan. Ito pa ang isa sa hindi natin, tulungan na natin siya na makapag-isip. Ano po? Ito pong utos tungkol sa Sabat ay nasa 10 utos po ito. Pagka sinabi mong luma na yung Sabat, dapat luma na rin yung siyam. Pastor, ano ba yung utos doon? O nasa 10 utos. Ito po ay nasa Exodus chapter 20 verse 3. Basahin nga natin. Exodus 20 talatang 3. Kasama po dito, babasahin ko hanggang doon sa Sabat. Yan. Para makita natin kung sino ba papayag at siya mismo ba papayag na luma na yung Sabat tapos yung ibang kasama hindi. O, ano po ang sabi po dyan? 20 verse 3. Sabi po ay ganito. Doon sa Tagalog. Tagalog si Brother Nuts para makita po niya. Exodus 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. O iyan, kasama po yan sa Sabat. Ngayon, titingnan natin, mga kapatid, ang sumunod na utos. Sa verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yan, ito yung pangalawang utos sa 10 utos. Tapos, doon sa verse 7, ito yung pangatlong utos, Pastor. Talatang 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yeah. Ito yung pangatlo. Pang-apat na utos, yun na, yun sa talatang 8. Aralahanin mo ang araw ng Sabat upang impangilin. Iluma na ito. Paano yung mga tatlong nauna? Tama, makatuwiran ba mga kapatid na binigyan niya yung 10 utos? Luma na yung isa, natira yung siyam. Ayan. Dapat, kung luma yung ika-4 na utos at hindi luma yung iba, ay huwag niyong sasabihin na wala na 10 utos. Dapat ang aral nila, wala na yung isang utos. Siyam na lang. Kaso lang, hindi, inubos po nila eh. Ang turo sa kanila ng kanilang puno ay wala na, lipas na yung 10 utos. Dito sa kanya, lumang tugtugin daw ito, mga kapatid. So kayo ba, ito yung masakra, Pastor. Ayan. Ewan ko kung aware ka. Sa grupo po nila, Brother Nas Benedicto, ay pinakamahigpit na pinagbabawal yung tato. Hindi maliligtas pag may tato. Ayun lang. Ay, ang problema, di lumang tugtugin yung Sabat. Bagong tugtugin yung tato. Kailan ba yung utos yun, tato? Nasa Old Testament din yun eh. Kasabay ng Sabat yun eh. Oo nga. Actually, mas nauna pa nga binigay yung Sabat ng kasunod lang yung magkakasama eh. Yan ay nasa Leviticus at saka sa Deuteronomio 14, yung tato. So, inconsistency. Kaya tayo ay natutuwa. Sana balang araw, ay ma-realize niya. Actually, may kasama po siya, si Brother Eric Pilais, na matindi rin kung bumatiko sa atin. Pero willing na po siya na magpa-Bible study at maging Adventist. Amen. O, di ba? O, si Brother Nats na lang. Sige, Pastor. Ang kagandahan dyan, at least sa tingin ko nabubuksan yung isipan ng ating kaibigan na ito sa kanyang pakikinig sa ating pinag-aaralan. Ano po? At isa pang bagay, Kuya Johnson, na gusto po nating banggitin dito kasi binanggit mo yung yung 4 na utos dun sa 10 utos. Ito po yung nakapagtataka kasi sasabihin nating lumang tugtugin or lipas na yung Sabat pero yung siyam hindi. Tandaan po natin kapag ang Diyos ay God of order. 'Di ba?
Hindi po pwede na yung isa doon sa 10. Kaya nga isang set yan 10 yan Tama. Yung isa, lipas na kaagad at wala na. Ibig sabihin yan, hindi siya Diyos ng kaayusan kasi meron palang hindi magtatagal, hindi magiging... Sinama niya doon sa isinama niya roon, pangmatagalan. di ba, sa pangmatagalang utos. So, isa pong punto yun. Tandaan natin, God is the God of order. Hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng utos, sa pagbibigay ng set ng utos. So, ibig sabihin, ang Sabat, mananatili pa rin po yan. Pangalawa, na gusto nating makita, kung sinusunod naman nila, kasi alam ko, sinusunod naman nila yung 9 na utos Diba? Amitin man nila yung hindi naman sila nagtuturo na pwedeng pumatay, pwedeng magnakaw, hindi naman. Hindi naman. Ang sabi ng Bible sa James chapter 2 verse 10, pag natisod ka dun sa isa, Makasalanan sa lahat. sala ka na sa lahat. Kaya hindi po magiging valid yung pagkikip nyo ng 9 na utos, samantalang yung isa ay hayagan yung nilalabag. Kasi ano yan, domino effect yan. Tignan po sabi dyan sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayoy may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ano po, kaya nga ang sabi rin sa Santiago, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi mo to ginagawa, kasalanan ito sa iyo. Imagine mo, alam mo na pala ang Sabat, nauunawaan mo na pala ang tungkol sa kabanalan ng araw ng Sabat, pero tinatanggihan mo pa, ito ay kasalanan sa iyo. Ano po? Ngayon, baka sabihin nila, hindi naman 10 utos ang binabanggit niyan. Pag tinignan niyo po yung context niyan, yan po yung mga utos na binabanggit po diyan na sample, part ng 10 Commandments. Tama. Hindi ba? Sa verse 11, pag binaba mo lang verse 11 yan doon mo makikita. Kaya, ang punto rito, mga kapatid, eto, nasa screen natin. Sapagkat ang nagsasabi, huwag kang mangalunya. Nasaan yan? Nasaan utos yan? Tama, doon. Di ba? Nasa 10 utos yan. Pang-7 yan. Ang nagsasabi namang huwag kang pumatay. Yeah. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalon niya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Yan po yung sample na ibinigay. Pagkatapos sa verse 10, kung natitisod ka sa isa, tisod ka sa lahat. Tama. Brother Johnson. Yan. At balikan ko yung lumang tugtugin, sabi niya. Ito po mga kapatid, ang katotohanan. Maliho yung lumang tugtugin. Kasi pag lumang tugtugin, sabi niya, nasa bagong tipan na tayo. Sa bagong tipan, wala na po ba yung pagpapahalaga sa araw ng Sabat? Pakinggan po ninyo yung karanasan ng unang mga Kristiyano. Kung bagaman nabanggitan ni Pastor Kadina, yung ilan sa mga talata, balikan po natin yung Gawa Kapitulo 13. Gusto ko po munang basahin yung chapter 13, verse 14 to 15 ng Aklat ng Gawa. At may makikita ho tayong mensahe dito sa talatang ito. At para makita po natin kung lumang tugtugin na po ba talaga yung Sabat. Tapos yung tato ay bago. Wala ko kang nakitang bawal ang tato sa bagong tipan ito po yung dapat ay pinapansin. Gawa po, Gawa 13, 14. Acts 13, 14. Ayan, hanggang 15. Datapat sila. Pagkataag sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay mangagsalita kayo. So nakita po ninyo dito, ang katotohanan po kasi yan, mga kapatid, sa history. Dito sa Aklat ng Gawa, ito po yung record ng pagtupad ng mga alagad sa utos ng Panginoon ng pangangaral. Wala ho diyang simbahan na linggo ang pagsamba. Wala hong regular na worship ng linggo. Naku, mabulag na lang kayo kababasa yan. Wala. Kahit sa history ng Aklat ng Gawa, wala hong Sunday worship dyan. So, hindi hulo ang tugtugin yan. Kaya, ang mga unang Kristiyano talaga ay Sabado. Tingnan nyo, sabi po doon sa talatang 15, kung meron pa kayong ibang aral, ipangaral nyo na. O, punta natin yan. Chapter 13 pa rin, verse 42. Babasahin po natin hanggang 44. Ganito po. Talatang 42 at hanggang isa-isahin mo natin to. Sabi niya rito, at pag-alis nila ay kanyang ipinamanhik na salitain sa kanila ang masalitang ito sa Sabat na susunod. Di ba nga sinasabi natin, wala naman pagsamba ng linggo. So bakit kung may pagsamba ng linggo, Pastor, dapat hindi magre-request na o susunod uling Sabado o sasunod-sunod uling Sabat? Kasi
after ng Sabat, linggo. Eh bakit dito ang request nila? Sa susunod ulit na Sabado. Yan. Ibig sabihin, walang pagpupulong talaga doon. Kung ang mga alagad ay naglilinggo na yan, saan mo hahanapin dito? Dapat kung pumasok sila sa sinagoga, pastor, at nag-invite itong mga nandun sa sinagoga, halimbawa, sabihin nila, mga Hudyo yan. Eh di ba, sana sabi ng mga alagad, invite namin kayo. Bukas, meron kami pagsamba. Ang problema, wala naman silang pinatayong ibang simbahan. Oo nga. Isa lang ang simbahan noon sa panahon ng mga alagad, yan ay sinagoga. At yan ay sarado pag linggo. Bukas lang yan pag araw na Sabado. Saan nyo po hahagilapin yung doktrina tungkol sa Sunday? Wala pong ganon, mga kapatid. Ituloy natin. 43. Ang sabi po dyan, nang magkaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po yung salita dito, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo. Sa panahon na yon, mga kapatid, pakinggan niyo po mabuti, wala hong Kristiyano pa na religion sa panahon nila. Ang mga nahihikayat ng mga alagad, iniaanib sila sa Judaism. Walang Christian religion that time. Kaya yung mga nahihikayat ng mga alagad, iniaanib yun sa kanila kasi mga Hudyo sila, pastor. Kaya ang sabi dyan, nagaging Hudyo. Yung mga Hudyo, by blood, at mga Hintil na nahikayat ng mga alagad, naging Hudyo din sila. Anong pagsamba nila? Wala akong linggo doon, mga kapatid. Naku, masisira ang buhay nyo kakahanap ng linggo dyan. Wala ko kayo makikita. Nangaging Hudyo. Kaya nga ang tawag po dyan sa The Living Bible, Godly Gentiles. Tingnan natin. The Living Bible sa TLV. Yan, verse 43 na yan. Tingnan nyo po ang sabi po dyan. Mga Hudyo yan eh. Yung mga naging Hudyo, mga Hintil yan naging Hudyo. And many Jews and godly Gentiles who worship at the synagogue followed Paul and Barnabas. So, ibig sabihin, mga Hintil yun, nahikayat ng mga Hudyo, mga alagad. Naging Hudyo sila. Kasi nga wala nga pong Sunday keeping dyan. Wala pong naglilinggo dyan. Kailan na-establish ang Christianity? After po ng 70 AD na nagkaroon na po ng hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Hindi na sila tinanggap sa sinagoga. Kaya naobliga na po sila na magtayo ng sariling simbahan. Pero Sabado pa rin, pastor. Totoo. Kagagawan lang naman ng isang pag-anong si Constantino yung linggo eh. Ayan. At saka Kuya Johnson, gusto ko sundan din yung, yung salitang synagogue. Alam niyo po, yung sinagoga, ito po ay, babasahin ko ito sa A Concise Dictionary of the Bible and its Reception. Isinulat siya ni Sawyer John F.A. Ang sabi niya rito, yung synagogue ay isa po itong Greek term corresponding to Hebrew Beth Knesset, for the building where Jews assembled for worship and instruction. So ano daw ang synagogue? Isa po siyang building na kung saan ang mga Hudyo nagga-gather for worship and instruction. So kung sasabihin sa atin ni Brother Nat na wala namang nagsasamba dyan yung mismong lugar nga ay isang lugar ng pagsamba. Doon sila sumasamba. Bakit pa sila nandun kung hindi pala sila sumasamba? Yan nga. Di ba? Yun yung logic doon Anong ginagawa nila ron? Di ba? So, maliwanag dito sa Dictionary of the Bible and its Reception na ang synagogue is a place of worship, Brother Johnson. Ngayon, may nakita na naman akong comment niya. Sino ang sinabihan dyan sa talata, pastor? Mga Israelita, nagbulag-bulagan ka lang, bulaan kang pastor. Pasensya na po kayo sa ang bibig ho nitong mga ADD ay hindi po nasama sa bautismo. Hindi ho nabago yung bibig nila. Kaya tulungan na lang po natin. Kung hindi po sila naturuan ng kanilang puno na magkaroon ng mabuting asal, ay at least dito matutunan po nila yan. Kasi mga bata, alam nila na masama yung magsalita ng ganun So nalulungkot tayo kasi kahit na may edad na po ito, pero ang kanyang bibig ay hindi ho naturuan ng mabuting pananalita. Paano naging bulaan? Sinasabi nga namin ng totoo. Ngayon, ang binanggit po niya rito ay yung mga, sino daw yung sinabihan dyan?
Alam nyo, kapatid, wala namang ano sa Biblia, pastor, na ang mga hintil ang tinawag ng Diyos at doon sa kanila ipagkatiwala ang aral. Pinagkatiwala ho talaga yan sa mga Hudyo. At tingnan mo, kung ano po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, at ang talata po ay 8, ganito po, mga kapatid. Kasi bagong tipan na daw eh, yan nga sinasabi, bagong tipan. Kung kanino ho ba gumawa ng bagong pakikipagtipan ang Panginoon? Basahin natin. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Di ba malimit niyo pong sinasabi, malimit natin naririnig sa iba pang mga kaibayan at sa pananampalataya, nasa bagong tipan na tayo. Eh, kanino ho ba nakipagtipan ng panibago ang Diyos? Sa sambahayan ni Israel, sa sambahayan ni Huda. Wala talaga sa hintil. Kaya kung sasabihin, sa Israel yan, di kawawa talaga yung hintil. Kasi hindi kasama sa kaligtasan. At tingnan niyo po, mga kapatid, bakit ho tayo naniniwala na yung kautusan na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga hintil, bagong pagkikipagtipan, ay kasama tayo? Kasi pagka hindi mo tinanggap yan, kawawa ka talaga. Wala kang pag-asa. Pakinggan ninyo. Efeso Kapitulo 2. O, tingnan niyo po mga kapatid, no? Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, at talata po nito ay, simulan natin sa 12. Ano? Siguro itaas natin muna sa 11. Para makita po natin, pagka ayaw niyong sumama sa Hudyo, di wala namang problema. Sige, lumabas kayo. Sabi dyan, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman. Tinatawag ni di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Tingnan niyo po. O siguro, papayag si Brother Nats, dito na lang siya kasama. Sige, Brother Nats, payag na kami dyan ka sa mga hintil. Ano? O, tingnan niyo yung talatang 12. Hindi ka rin kasama rito. Ayaw mong umanib sa mga Hudyo. Sabi rito, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Yung hintil yun. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Yung salitang, nung panahong yun, hintil, di kabilang sa bansa ng Israel, yung salitang ito, ibinilang ang mga hintil sa Israel. Ayaw nila, pastor. Kaya, Brother Nat, sige po, walang problema, dyan ka na lang. Ito, sabi rito, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ang sabi niya, sa mga Hudyo yan, ay walang pag-asa sa sanglibutan eh. Pag hindi ka ibinilang sa mga Hudyo, wala kang kapag-asa, Brother Nats. Kaya, mas wag mong ipagmalaki. Mga sa Hudyo yan eh, hindi naman, hindi ipinagmamalaki, nakakahiya yun. Kasi para sinabi mo, dito na kami. Labas kami sa pangako ng Diyos. O ano pang sumunod na na sinasabi? Sabi dito sa talatang 12, ano po mga kapatid? Dati hindi kabilang. Ibinilang. Yan. Kasama tayo din, pastor. Amen. Siya hindi. Ayaw niya eh. Ayaw maging Hudyo eh. Ayaw niya. Wala namang problema, Brother Nats. Sana gusto ka namin maging kasama po dito. Tapos sa talatang 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus na noong una, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen. Kasi si Kristo namatay sa Hudyo at sa Hintil o sa ibang lahi. Ay gusto nilang nakabukod eh. Walang pag-asa sa sanglibutan ang hindi sinama sa Hudyo. O kawawa. Tsaka Kuya Johnson kasi kung ang argumento natin ay sa Hudyo naman ibinigay yan, sila ang kausap niyan. Bakit kayo nakikisabat para sa kanila yan? Alam niyo po, apply po yan sa lahat ng mga nakasulat dito po lalo sa lumang tipan. Wala naman pong mga Pilipinong sinulatan na para dyan. Wala nga. Kahit nga sa New Testament, wala rin namang mga Pinoy na sinulatan dyan. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na para sa mga Hudyo lang yan. Kasi isa pa, halimbawa na lamang, yung pagtutuli, kanino ba ibinigay? Di ba, yung utos na yan, ibinigay yan sa mga Hudyo. Sa New Testament nga, naging issue nila yan. Kaya ang sabi nga sa New Testament, wag na nating, kumbaga, hindi nagagamiting matter of faith, yung pagtutuli. Yeah. So, ibig sabihin, yung mga Gentiles na naging nanampalataya sa ating Panginoon, hindi na nire-required noon na magpatuli. So, ang punto, kung sasabihin mo para sa mga Hudyo yan, hindi ko lang alam Huwag naman sana. Hindi, ganoon talagang kanila. Baka
baka hindi patuloy yung ating kausap. Yun ang logical conclusion doon. Kasi, Napaisip tuloy ako. di ba, yun ang ano eh, kung sa mga Hudyo yun, sa mga Hudyo naman pala yun, Ay, hindi na ako magpatuloy. Di ba? Sa binasa natin eh. Sa kanila yung ano. Sa kanila rin yung Kristo, sa kanila yung pagtutuli. Hindi parang sinabi natin, sa kanila na rin yun. Oh. O, hindi ako kasama dyan. Di ba? Sama ako dun eh. Bahala kayo dyan. Di ba? Ang punto dyan ay hindi po valid na argumento na sabihin natin yan ay sa mga Hudyo Tama. lamang. Kasi una po sa lahat, yung kapahayagan ng Diyos, ibinigay naman talaga sa mga Hudyo. Tama. Tignan niyo po sa sa Roma chapter 3, verse 2. Tignan niyo po babasahin natin. Ang tawag nga dyan sa English ay oracle, oracle of God. Tignan niyo po marami sa anumang paraan, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So kanina ipinagkatiwala? Hindi ba sa mga Hudyo? Pag binasa natin yan sa verse 1, inumpisahan natin. Ano yung kinalamangan ng mga Hudyo? Sige nga po, verse 1. Tignan niyo po ang pagkakasabi dyan. Romans chapter 3 verse 1. Ano ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapakinabangan sa pagtutuli? Ayan na. Verse 2. Marami sa anumang paraan. So marami silang advantages kasi nasa kanila ang Kristo. Sa kanila ibinigay yung kasulatan. Tayo nakikibasa lang tayo ng kanilang sulat. Tama. Una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Pero gaya nga nung ipinagkatiwala na. Anong ibibigay na sa atin ay ayaw naman. Oo nga, yun yung pangit doon. Kasi ipinagkatiwala sa kanila. At sabi ng Gawa, chapter 7, diba? Ibinigay sa atin. Ay, sige po. Basahin natin yung Gawa, chapter 7, verse 28. maging maliwanag lalo. 7:38. 38. 7:38 ng Gawa. Yan. Sige, Pastor. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Ano ba yung ilang? Ito po yung wilderness. Yung dinaanan ng mga Israelita. Dinaanan po nila yan. Sila yun. Kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai. Yun. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Eksama tayo doon. Ayan, kasama po tayo. Ayaw nila. Ewan ko na lang sa... aral na buhay yun eh. Ewan ko na lang kung ayaw pa nila. Ang maganda roon, upang ibigay sa atin, aral na buhay. Ayaw nila. Hindi buhay ang aral. Ayan. Tingnan niyo po mga kapatid kung paano po, the more na sinasabi natin, hindi tayo kasama sa Israel, parang sinabi mo na hindi ka nga bayan ng Diyos. Ayan. Hindi ka kasama sa kaligtasan. Kasi, doon nga balikan ko yung Efeso mga kapatid. Kasi nabasa natin kanina ang talatang 12 hanggang 13. Yung sa 12. Tapos sa 13, binasa natin kanina na datapwat ngayon, 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay inalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. At ito nakakatuwa sa talatang 14, Pastor. Ang sabi po sa talatang 14 ay ganito, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Yung pong sinasabi natin, sa Hudyo yan, wala na ngang pader Inisin na nga bakit ipinipilit nyong ilagay uli yung pader? Kaya nga, tama lang talaga yon. Huwag kayong sumama. Wala namang problema sa amin. Ayaw nyo ngayon, tingnan nyo po mga kapatid. Sa Galatia 3:28, ay ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, sa 3, talatang 28 ng Galatia, walang magiging Hudyo o Grigo man. Wala nang magiging alipin o malaya man. Wala nang magiging lalaki o babae man. Sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. Kasama ito sa iginibang pader. Hudyo, Grigo, wala nang pader, Brother Nats. Kaya wag mo nang itatakwil ang iyong sarili. Wag mo nang ilalayo ang sarili mo sa mga Hudyo. Hindi man tayo Hudyo sa dugo, kasi mukha lang pa lang natin, napakalayo na. Pero sa pamagitan ng dugo ni Kristo, inilapit. Ba't kasi ayaw mo? Ba't ayaw mo? Pumayag ka na, kapatid. Welcome. Ayan. Tsaka tayo naman po, mga kapatid, nung tayo ay nanampalataya, tayo po ay naging Hudyo rin, spiritually. Correct! Diba? Nandun po yan sa aklat ng Roma chapter 2, verse 28 to 29. So, kapag ayaw natin... Sige lang. Kapag ayaw natin maging Hudyo, Sige na. diba? Spiritually,
Delikado yan. Ayan, sabi ng Bible, ito yung basahin po natin, Romans chapter 2, verse 28 to 29. Ayan. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang. Totoo naman po, kami ni Tama. Brother Johnson, hindi po kami Hudyo sa labas. Naman. Ni magiging pagtutuli, yaong hayag sa laman. 29, datapwat siya'y Hudyo sa loob. At ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Kasi po yung aming pagiging Hudyo, ito po ay espiritual. Ano po? Yan. So, yan po yung ating gustong bigyan ng kalinawan po dito sa bagay na ito na ating pong pinag-uusapan. Yan. So, tinan niyo po mga kapatid, dagdagan po natin ito bago natin ibigay kay Brother Patrick. Ano? Sa Juan 4:22. Sa Juan 4, talatang 22. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Ito ay pagmamalasakit ito kay Brother Nas kasi nga naaantig ako kasi wala siyang absent, Pastor. Siguro kung magprograma tayong madaling araw, nandyan din siya. Gigising yan. Oh. At wala talaga siyang absent. Sa John 4:22, bakit sinabi ito ng Panginoon? Ang ganda po ng sinasabi ko rito. Pakinggan niyo po. Oh, yan, oh. 4:22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Wala ka, Brother Nats, paano ngayon yan? So ano bang ibig sabihin ng kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo? Una, si Kristo na tagapagligtas, Hudyo, mga kapatid. So ang ibig po sabihin dito, ng ating Panginoon, ito po ay senaryo na nakausap niya, Pastor, yung babae sa balon ni Jacob. Ang mga Samaritano ay merong uuri ng pagsamba na kakaiba sa pagsamba ng mga Hudyo. At ikikita po natin dito, yung sentro ng pagsamba ay ginagawa sa bundok ng Gerizim, hindi sa Jerusalem. Kaya ganun yung pagkakabanggit ng ating Panginoon sa talatang ito. Kaya't nang sabihin ng Panginoon, ng kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo, ibig niyang ang gusto niyang sabihin dito, na yung plan of salvation ay ipinahayag muna sa mga Hudyo. Ayan. Kaya binasa po natin kanina sa Roma 3:1-2 na yung mga kaalaman ay ipinagkatiwala sa kanila. Sa kanila po ipinahayag yung tipan, ang mga kautusan at mga propesya. Tingnan niyo po. Maganda po yung tatalata na ito. Roma 9:4 yata ito. Tingnan natin, ha. Roma 9, talatang 4. Tingnan nga natin kung tama. Chapter 9, verse... yung tama. Tingnan niyo po, mga kapatid. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup, sa kanila ang kaluwalhatian, Ayan. ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos at ang kapangakuan. Isipin mong ayaw mong sumama roon, wala kang, ayaw nila sa tipan eh. Wala kang tipan, sige. Wala kang kautusan, ayaw nyo. Paano yung paglilingkod sa Diyos? Kanila rin. Hindi ka pwedeng maglingkod. Kasi pakilagay lang po doon na direct para makita lang po nila yung binibigyan natin ng point. Ayan. Paglilingkod sa Diyos at kapangakuan. Ay ayaw mong sumama, hindi ka lingkod ng Diyos. Kasi sa Israel yan eh. Pangako sa kanila din. Kaya okay lang. Ayaw mong tumanggap. O sige, wala problema. Pero wala naman kaming magagawa ron. Iyan lang ang pabalik-balik niya kasi sa Israel niyan. Sige, okay lang. Di ba? Sa tingin ko asa itong mga Lunod na. itong mga ibinahagi natin ay isang sapat na mga ebidensya. Talagang una, maling argumento na sabihin ito'y sa mga Hudyo lamang. Tama. Sapagkat lahat ng benefits na nakita natin. Wala talaga pag hindi ka sumama dyan. Sa Hudyo lahat eh. Wala talaga. Wala talagang bahagi sa kaligtasan. Para mo sinabi na, wala, kawawa ako, hindi ako maliligtas, hindi ako Hudyo. At least sa pamagitan ni Kristo, inilapit tayo. Amen. Ayan. Si Brother Patrick from Quezon City. Hello po. Good evening, Pastor Melvin and Brother Johnson. Yes Good po. evening. Itatanong ko lang po, ano po ba ang mensahe at biblical reconciliation ng Psalms 51 verse 5?
John 5:14, 8:11, at 1 John 3 verse 4. Tatanong ko lang po, ano po ba ang nature talaga ng sin ng isang tao? Ito po ba ay masasabing original sin? Ulitin niyo po yung mga talata. Hindi natin matandaan yan. Okay, Psalms 51:5. 51. Psalms 51:5. Aha. 5. Tapos John 5:14, 8:11. John 5. 8 verse 11. John 5:14. Tapos 8 verse 11. Tapos 1 John 3 verse 4. at 1 John. 3:4. Okay. 3 verse 4. Ano po anong tanong niyo doon? Itatanong ko lang po, ano po ba mga mensahe at biblical reconciliation ng mga verses na yan? Ano po ba ang nature talaga ng sin ng isang tao? Ito po ba ay masasabing original sin na nasa sinapupunan pa lang ng tiyan ng ina ay masasabi ng makasalanan? Or ito po ba ay kasalanan na parang act, na parang transgression of the law? Paano po ba natin ito ibabalance? Marami po kasing nalilito rito eh. Thank you. Ayan. Sige. Basahin po natin isa-isa mga kapatid. 51:5 ng Psalms. Ang sabi po dito, 51:5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan. Hindi makita yung palata, may nakatakip. At sa kasalanan, ako'y ipinaglihi ng aking ina. Yan, thank you po, Direk. Yan. So, ang gusto niya, i-explain natin yung ano dito. Ngayon, ang sumunod po, mga kapatid, na talata ay yung nasa John 5:14 at chapter 8 tsaka 11. Sabi po dito, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Doon sa chapter 8, verse 11. Sinabi niya, walang sino mang Panginoon na sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Umayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Tapos, doon sa 1 John 3:4. Sabi po dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, ito ay nakikita po natin na ginagamit po ito ng mga ilan sa mga may paniniwala, mga kapatid, na yung mga talata dito ay talagang dapat. Hindi ka nagkakasala kahit kaunti. Totoo yan. Sige, Pastor. So siguro para maging malinaw sa atin ito, kasi ang idea na ibinibigay kasi, alam ko related ito pa rin sa LGT, Brother Johnson eh. Sa LGT kasi, ang sin ay choice. Pag binasa po natin yung libro ni Larry Kirkpatrick, ni Kevin Poulson, sa kanila, ang sin ay choice, o sa ibang salita, ang sin ay transgression of the law. At talagang lagi nilang ginagamit itong 1 John chapter 3 verse 4 na sino man yung nakakagawa ng kasalanan o lumalabag sa kautusan ay gumagawa ng kasalanan. Ayan, ito yung ginagamit nilang madalas. Ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Totoo po ito. Itong verse na to ay talagang nagsasabi sa atin na ang paglabag sa kautusan, kasalanan po talaga yan. Kasi ito yung standard ng Diyos eh. Oo nga. Ito yung nagre-reflect ng karakter ng Diyos. So sa madaling salita, tayo mga tao dapat nating susundin. At isa rin sa kasalanan ng ating unang mga magulang ay they disobeyed the commandment of God that time. So kumbaga, sinuway nila. Pero pag tinignan po natin mga kapatid, dito kasi nagkakaroon ng kakaibang pananaw patungkol sa kasalanan sapagkat ginagamit nila yung statement ni Ellen G. White, Brother Johnson, na sinabi ni Ellen G. White na transgression of the law ay ito lang yung only definition of sin.
Ano po, so doon nagkakaroon ng kalituhan. So ibig bang sabihin, wala tayong sinful nature o kaya naman ay yun lang ba talaga kapag nakagawa lang ako ng kasalanan, doon na ako naging makasalanan at nung ako'y pinanganak, neutral ako? Paano yung sinabi ni David? So, para maunawaan po natin yan, actually meron akong study dito sa susunod po na Sunday sa isa po nating kaibigan. Doon ko po siya i-discuss din. Pero para mas maging maliwanag sa atin, umpisahan po natin na una, there are several reasons why yung view ng LGT about sa sin ay hindi siya biblical at inline sa sulat ni Ellen G. White. Number one po dyan, yung mga words na ginamit, original words na ginamit sa Bible about sin. Iba-iba po yung mga words na ginamit yan. Correct. Hindi lang po yan hamartiya, hindi lang po yan tsata sa Hebrew, kundi meron pang iba't ibang mga words, gaya ng awon, gaya ng pesa. Hindi ko na po siya i-discuss ngayon. Medyo i-reserve mo. reserve natin yan. Ang punto lang dyan ay kung ang sin ay isa lang ang definition, ayun lang, transgression of the law, bakit napakaraming mga words na ginamit Correct. sa Bible? Tsaka sa Spirit of Prophecy. Tsaka sa Spirit of Prophecy na iba-iba yung kahulugan. So tandaan po natin, yung binanggit nga rito ni Brother Patrick din na text, yung Psalms 51 verse 5. Actually, etong talatang ito ay very powerful text para sabihin, pakita sa atin na ang kasalanan ay hindi lang po siya transgression of the law. Kundi tayo, nung tayo'y pinanganak, tayo po ay merong sinful nature. Tingnan po natin, gusto kong basahin itong Psalms 51 verse 1 sa NLT. Tingnan po natin sa New Living Translation. Kung meron po tayong NLT dyan, ay maganda ipakita po natin. Tingnan po ninyo Pag wala, ibabasahin ko po rito. So sabi dito, for I was born a sinner. Ano daw, si David ay pinanganak na makasalanan. Yes, from the moment my mother conceived me. Ngayon, sasabihin nila, di naniniwala pala ang Adventist sa original sin. Alam niyo po, ang view ng Seventh-day Adventist about original sin ay hindi po katulad ng Agustinian view. Na meron tayong inherent guilt o namana natin yung mismong kasalanan ni Adam. Ang namana po natin ay ito pong mga consequences of sin. Kaya nga tayo, meron tayong bent sa kasalanan. Mapapansin natin na tayo ay may pagkiling sa kasalanan. Napakabilis nating, kumbaga, pag nagdesisyon ng tao minsan, palaging clinging towards sin. So yun po yung nangyayari sa atin sapagkat tayo ay pinanganak na makasalanan. Ano po, isa pa, Psalms 58 verse 3. Sa NLT na rin po natin ito tignan. Ang sabi dyan, tignan po ninyo, pagkakasabi ng talata. 58 verse 3, these wicked people are born sinners. Even from birth, they have lied and gone their own way. Ano daw, ang mga taong ito'y pinanganak na makasalanan. At maging si Ellen G. White, ang sabi ni Ellen G. White sa Bible Commentary, page 1128, volume 5, ang sabi ni Ellen White, Adam's sin definitely caused his posterity to be born with inherent propensities of disobedience. So ipinanganak daw yung kanyang lahi na merong inherent, kumbaga ay meron ng likas na pagkiling sa kasalanan. May propensities sila. So, para doon naman sa ibang mga talata, kasi nabanggit yung John 5 verse 14 na ang nakalagay doon ay sin no more. Hindi ako nagkakamali. So, huwag ka nang magkasala. Ano po, totoo rin po yun. So dito may kita, ang gusto nating ipunto, ang kasalanan po ay very serious po ang kasalanan at napakalawak po ng scope ng sin. Hindi lang po yan yung akto ng paglabag, kundi ang atin pong pagkatao. Ano po, yung ating nature ay corrupted po ng sin. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, sa puso nagmumula yung yung mga kasalanan, yung pag-iisip ng masama o yung mga kahalayan at iba pang mga bagay. So bago siya maging act, bago mo siya maging akto ng paggawa, ito po ay nagmula muna sa puso at isipan ng tao. So therefore, ang kasalanan ay hindi po siya limited sa idea of action, Brother Johnson, ng act of disobedience or transgression sa kautusan. Maaari siyang mag-umpisa sa puso at sa isipan pa lamang ng isang tao. Ayan, thank you, Pastor. At nakakalungkot kasi
napapagbintangan tayo na laban dun sa mga talata. Yung binabanggit po rito sa John 5:14. Na ang sabi po dyan, narito, gumaling na, huwag ka nang magkasala. So, huwag ka nang magkasala. Ngayon, dahil nga sa tumututol po tayo ng sinless perfection, ay nilalabanan daw natin itong talatang ito. So, ano po bang ibig sabihin nito? Tinitsak po ba ng Panginoon na hindi ka na talaga makakagawa ng kasalanan kahit katiting? Yun po bang sinabihan niya ay hindi na talaga nagkasala? As in, mga kapatid. So ang ibig pong sabihin, kaya nga sa Adventist, kung tayo magpapasakop lang sa understanding ng church, ay napakagandang explanation. Kasi yung utos dito na huwag ka na magkasala, ito ay invitation, paanyaya ito sa pagbabagong buhay na hindi mo nababalikan. Hindi nangangahulugan pagka nakagawa ka ng kasalanan. Wala. Tapos ka. Wala pong ganon. Itinuturo talaga sa atin. Kaya nga naalala ko yung pag-uusap ni Brother Leonard at Brother Gomer. Wala naman tayong sinasabi na sige, tuloy nyo lang kasalanan. So, kasi parang napapagbintangan tayo na tutol sa stop sinning. Lagi lang, stop sinning. Wala pong nagtuturo ng mga Seventh-day Adventist. Ako, nagko-crusade ako. Wala akong sinasabi na mga kapatid, magbabautismo kayo. Kahit hindi nyo itigil ang kasalanan. Wala pong ganun, mga kapatid. Itong aral na ito, sa talata, iniaaral po natin ito. Ang tinututulan po natin dito, mga kapatid, kaya hanggang dito sa Bible commentary natin, ang pagkakabanggit ho dyan sa talatang yan, Christ's injunction was a warning against returning to sin. No? Not an assurance of sinless perfection. So, babala po ito na huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Hindi sinasabi na sigurado magiging perfecto ka. Doon po nagkakaproblema, mga kapatid. So, mayroon po talagang mga posibilidad na magkasala po ang Panginoon. Kasi, kaya nga itong sinulat ni Juan na ito, na sinabi ng Panginoon mismo, sinulat ni Juan, pagdating doon sa 1 John chapter 2, verse 1, ay nilinaw niya doon, pastor, na hindi talaga magiging pwedeng sinless. O, pakinggan natin. Unang Juan 2, talatang 1. Maganda po itong talatang ito kasi hindi ito magkakontra doon sa isa pang talata na 1 John 3:4. Ang sabi po diyan sa talata, mumunti kong mga anak, kung ang mga bagay na ito isinusulat ka sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Yun din yung sinasabi roon eh. Talagang yun ang ituturo natin sa mga tao. Huwag balikan ang buhay. Magkaroon ng pagbabagong buhay. Huwag babalikan yung kasalanan. Pero sabi rito, at kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama at si Jesucristo ang matuwid. Huwag ko natin aalisin yung kung. Kasi ang ginawa nila, inalis yung kung. Huwag magkasala eh. Tulad ng nasa unang Juan 3:4. O basahin natin yon. Unang Juan 3:4. Ano ang sabi po doon, mga kapatid? Oh, sabi po diyan, kasi magkamukha lang naman ito ng ibig sabihin eh. Ayan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, dito, pinapakita na yung gumagawa ng kasalanan, ano ibig bang sabihin? Nagkasala ka? Ay, ano na? Ibig sabihin nito ay wala ka ng pag-asa. Ang gumagawa ka ng kasalanan, Ika lang, doon lang po muna. Pakisanbay lang. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay ang sumasalangsang di naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, makikita po natin dito, pinapakita dito yung kahulugan, pastor, ng kasalanan. Ang ibig mo sabihin niyan, mga kapatid, pinapayuhan natin ang lahat ng tao tumigil sa kasalanan. Pero pinapakita natin na kung magkasala, huwag mawawalan ng pag-asa. Alam mo, pastor, napanood ko yung libro ni George Knipe. Kung ituturo natin sa tao na as in, huwag magkasala, kumutik na mabackslide si George Knipe eh.
Kasi umabot talaga siya sa punto na gusto niyang maabot nun. Ang problema, hindi niya maatim sa sarili niya na magsasalita at mangangaral siya ng sinless perfection, pero ang totoo, hindi niya naaabot. Tama. So ang nangyari, depressed tuloy siya at parang nawala na siya ng pag-asa. Kaya pinag-aralan niyang mabuti, mga kapatid. Sa, halimbawa, ito mga nagtuturo ng last generation theology na sinless perfection. Umamin ho kayo. Kaya niyo ba sa tingin niyo? Lalo na, mga kapatid, kaya niyo po ba talaga? Lalo na, ang doktrina ni M.L. Andreasen ng last generation ay, ang hindi pagkakasala ay walang tulong ng Diyos. O, ito, mga kapatid, bakit tayo tumututol? Ito po kasing libro na ito ay meron pong napakadelikadong pahayag. Isishare ko lang ito, bago ibalik sa iyo, Pastor. Dito po sa tinuturo ng last generation, alam ko ito yung konteksto ng tanong ni Brother Patrick, kasi napapanood niya ito. Ito po yung nakapakadelikado, mga kapatid. Ang sabi po rito, God's people in the last days will pass through an experience similar to Job's. They will be tested as he was. They will have every earthly stay removed. Satan will be given permission to torment them. In addition to this, the Spirit of God will be withdrawn from the earth, and the protection of earthly governments removed. God's people will be left alone to battle with the powers of darkness. O, hindi ba, mga kapatid, pababayaan i-withdraw yung Holy Spirit sa lupa. Tapos, pati pala sa bayan ng Diyos, i-withdraw. Aalisin. Ayan God's people will be left alone to battle with the powers of darkness. Papaano ngayon yan, mga kapatid? Magagawa talaga natin hindi magkasala sa tulong ng Panginoon. Wala tayong sinasabi, hindi natin magagawa. Walang imposible sa tulong ng Panginoon. Ang iniiwasan natin doon, kaya ang church ay tutol sa LGT. Kasi, papaano ngayon, mga kapatid, ay nasa ating yung sinless, sinful nature. Anytime, nandyan si Satanas, buhay, nanunukso. Papaanong matityak natin, mga kapatid? Lalo na kung iiwanan ng Diyos. Pababayaan ang kanyang bayan. Pag pinabayaan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng Holy Spirit, Pastor, baka wala na tayong magawang mabuti. Tama yan. Kaya itong doktrina ng LGT, mga kapatid, mapanganib ito. Delikado yan. Yan ang isang problema ng church ngayon kasi may mga nagtuturo din, may mga programa din, at marami din follower, Pastor. Yan. Pero itinuturo ito. Pero hindi binabasa itong part na to. Ayan, totoo yan. Ito yung nakakalungkot kasi una, sabi ng Bible, kung wala ka kay Jesus, di ka nakakabit sa Kanya, wala kang magagawa. Ayan, 15:5 ng 1. Hindi na rin nila gagamitin yung talata na I can do all things through Christ. Kasi wala kang tulong Wala kang tulong, malakas na sila kasi nga ang reklamo daw ni Satanas, tinulungan ng Diyos, kaya nanalo. Kaya ito, nagtagumpay. Diyan makikita natin na yung view po ng LGT, pagdating po rito sa about sin, kahit nga doon sa kalagayan ng mga banal sa huling kapanahunan, sa close of probation, ay very problematic po at unscriptural. Hindi po ito biblical. Talaga namang At gusto ko susugan, Brother Johnson, yung binasa mo sa John 5:14 na sin no more. Kasi akala nila, pag sinabing sin no more, talagang doon lang, stop. Yun nga. Hindi ka na dapat magkasala. Hindi po yan ganon. Kahit yung nasa 1 John 3, verse 6 and verse 9, pag nakita po natin yan at inaral po natin yung salitang Greek na nandyan, yung doon sa John 5:14, ang sabi doon, yun po ay present indicative ng Greek tense niya. Imperative, present imperative po yan. So kumbaga, ang sinasabi ni Jesus, huwag ka nang mamuhay pa. Huwag ka nang magpatuloy doon sa pamumuhay mo sa kasalanan. At pagdating po doon sa 1 John 3:6, ito naman ay indicative naman, present indicative. Ibig sabihin, inilalarawan na dapat ang mga anak ng Diyos hindi na namumuhay sa kasalanan. Tama. Ngayon, kung magkasala ka, meron kang tagapamagitan. Si Jesucristo ang matuwid. Kaya nga maging si Ellen G. White, nagsabi si Ellen G. White sa Christ Object Lesson, page 205, though you have fallen again and again, bagamat ikaw daw ay mahulog sa tuwina, do not be discouraged.
Even if you make mistakes and are overcome by the enemy, you are not cast off. Hindi ka pinabayaan, Yun. hindi ka itinakwil kaagad ng Diyos dahil sa ikaw ay nagkamalit, nagkasala. Ano po? Correct. Kaya wag yung actually nagbibigay ng mental torment. Yung turo talaga ng mga LGT pagdating po sa sin and sinlessness. Yan, kulang po yung kanilang definition doon sa sin. Kaya nagkakaroon ng problema. Kasi akala niya ito po ay behavior o kaya ay act. Hindi po ganon ang definition ng sin pagka malaliman po natin pinag-aralan po ito. So, yung pong sinasabi po rito na huwag kang magkasala kasi sabi nila ay gagayahin daw natin si Kristo na hindi nagkasala. Tama po, gagayahin natin. Maganda nga yung illustration ni Brother Gomer na nasagot eh. Hindi ko ginagawa mo ang ama mo na huwag madapa ay hindi ka na madadapa. Pwede mo siyang gayahin pero pwede kang madapa. Pero pag nadapa, hindi ibig sabihin hindi mo na siya nagaya. Pwede kang tumayo para gayahin patuloy mong gagayahin po siya, mga kapatid. So, dapat ho ay talagang huwag tayong aalis sa view ng church, mga giliw ng mga taga-subaybay, para sigurado hindi po magkakaroon. Alam niyo kung magkakaisa ng kung lahat ng mga mananampalataya at nangangaral ay hahawakan at posisyon na katulad po ng aming ginagamit, wala pong kaguluhan dito. Hindi malilito si Brother Patrick. Nalilito na siya ituloy. Hindi naman siya Adventist eh. Nanonood siya. So ayan po mga kapatid. Sarap pa sana magtalakayin pero wala na po tayong oras. 3 minuto na lang. Ayan. Pastor, panghuling pananalita para sa ating mga taga-subaybay. Ayan, so mga kapatid, ngayon pong hapon na ito sa ating pag-aaral ay nawa nakita po natin yung mga katotohanan na ating binanggit na mula po sa banal na kasulatan. Sapagkat nakikita natin na ang Seventh-day Adventist po, hindi po kami nagtuturo ng sa amin lamang na mga sariling opinyon at maging sa sulat ni Ellen White kasi may nagkikisasabi sa atin, kay Ellen White naman yung doktrina nyo, hindi po ganon. Bago po namin tingnan nyo kay Ellen White, tinitignan po namin yung biblical view. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? And then, nakikita namin na yung sinasabi ng Bible ay meron ding statement sa Ellen G. White na nag-affirm doon mismo sa statement ng Bible at sa turo nito. Kaya, sa mga nakikinig, ay akin po kayong inaanyayahan na wag po kayo magsawang tumutok, magpatuloy sa pakikinig sa ating pong ginagawang pag-aaral. Yan, thank you po. At kami po, bago tuloy magpaalam, ay inaanyahan namin kayo sumama sa amin sa huling bahagi ng programa. Tayo po ay pumunta sa ating mga prayer request, Pastor.